Hindi pa nga nakakalapit si Romano sa mga katutubong pumaslang sa lumilipad na nilalang, ay bigla na lang siyang sinugod ng mga katutubo. Tinutukan siya ng mga sibat habang matalim siyang pinagmamasdan. Bigla na lang nanlabo ang paningin ni Romano nang dumapat sa kanyang ulo ang matigas na bagay, sapagkat walang habas siyang pinupok ng bato sa ulo ng isang matandang katutubo. Walang tigil naman sa pagtakbo ang binatang si Pedro patungo sa pinakadulo ng kagubatan. Hindi niya alintana na kusa siyang dinadala ng kanyang mga paa kung saan dumaan ang kapatid na si Romano. Dumating na rin sa punto na narating na niya ang bangin kung saan nahulog ang nakababatang kapatid. Muling dumilim ang kanyang paningin at lumika ng mga pangitain. Nakita niyang nahulog sa bangin si Romano. Bukod pa roon ay nabago ang kanyang nasasaksihan sa kanyang isipan dahil nasilayan na rin kung paano dagitin ng taong paniki ang kaawa-awang kapatid. Kinausap ni Pedro sa kanyang isipan ang mutya ng bulalakaw kung ano ang dapat nilang gawing upang iligtas ang kanyang kapatid. Sinabi naman ng mutya na huwag siyang mag-alala dahil kusa siyang dadalhin ng kanyang mga paa sa kinaroroonan ni Romano. Lumiwanag muli ang kanyang paningin matapos siyang makita ang pagbabalik tanaw sa mga nangyari sa kapatid. Nabigla na lamang siya nang kusang gumalaw ang kanyang mga paa at tumalon siya sa bangin. Kusa rin siyang nagpatangay sa agos ng rumaragasang tubig sa ilog, hanggang sa ano rin siya patungo sa kabilang dulo ng ilog sa ibayong kabundukan. Tumawid siya sa kabilang pangpang at mariing pinagmasdan ang buong paligid. Kahalintulad sa kanyang pangitain, ang lugar na kanyang napuntahan at nasisiguro niyang ito rin ang lugar kung saan naroroon ang kanyang kapatid. Hindi na ni Pedro ininda ang matinding lamig at matapang na naglakad patungo sa bukana ng kagubatan. Naaamoy rin niya ang malansang dugo na sumasabay sa ihip ng hangin. Batid niyang dugo ito ng lumilipad na halimaw na tumutugis sa kanyang kapatid. "Romano, nandito na ako. Maghintay ka lang at ililigtas kita." Ani niya sa kanyang sarili. Buong tapang na sinuyod ni Pedro ang misteryosong gubat na walang bakas na takot sa kanyang mukha. Malakas ang loob niya dahil ginagabayan siya ng tangan niyang mutya. Ginalugad niya ang gubat na wala man lang dala na anumang sandata. Subalit sadyang malawak ang gubat at nahihirapan siyang mahanap ang kapatid. Hindi pa rin siya sumuko at wala siyang pakialam kahit naabutin pa siya ng umaga sa kahanap dito. Lumipas ang ilang sandali sa paghahanap niya sa kanyang kapatid, ay napansin niya ang liwanag sa hindi kalayuan. Matutukoy niya na ang liwanag na iyon ay nagmumula sa sulo. Tinumbok ni Pedro ang kinaroroonan ng apoy at maingat ang bawat takbang ng kanyang mga paa. Kailangan niya mag-ingat dahil hindi niya alam kung sino ang makakaharap. Pakiramdam niya ay maraming mababangis na nilalang ang naninirahan sa kabundukan. At nang tuluyan siyang makalapit sa pinanggagalingan ng sulo, saglit siyang nagtago sa malagong halaman. Nang sipatin niya ang sumisiklab na apoy, ay doon niya napansin ang ilang bulto ng tao na nakasuot ng bahag habang abala sa pag-iihaw. Nakaramdam ng pandidiri si Pedro nang usisain niya ang iniihaw ng mga katutubo, sapagkat hindi ito hayop, kundi ang halimaw na lumilipad sa nakita niya sa kanyang pangitain. Tila mas halimaw pa sa halimaw ang mga katutubo dahil ginawa lang nila itong pagkain.
Marami rin ang mga kubol na nakatirik roon na hugis at sulok na talagang namulat ang mga katutubo sa makalumang panahon. Maging ang kagamitan ay gawa sa mga pinatulis na bato. Hindi muna kumilos si Pedro sa kanyang pinagkukublihan at nanatiling nakamasid sa buong paligid. Malakas ang kutob niya na nasa tribo ng mga katutubo ang kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, tila nag-uusap ang mga tao roon sa tribo na hindi niya maintindihan. Kakaiba kasi ang lengguwahe na kanilang ginagamit na tila'y galing pa sila sa ibang kontinente ng Asya. Maging ang kanilang ikinikilos ay kakaiba rin na parang mga unggoy o di kaya'y aso. Matapos nilang ihawin ang katawan ng halimaw, ay nilatag nila ito sa lamesa na gawa sa malapad na bato na halatang inukit nila ito at nililok. Ilang makalumang instrumento ang kanilang kinuha at lumika ng kakaibang saliw na musika. Nagsimula na rin sumayaw ang mga kababaihang katutubo na halos kita na ang dibdib. Umindak sila habang nagpaikot-ikot sa malaking sulok. Tila may nagaganap na malaking selebrasyon sa pangkat ng mga katutubo. Matapos kasi nilang sumayaw, ay isang pulang palayok na gawa sa adobe ang kinuha ng isang matandang katutubo. Naglalaman ng palayok ng sariwang dugo ng halimaw. Pinapahid nila ito sa kanilang muka habang umuusal ng kakaibang dasal na sinasabay ng tunog ng mga instrumento. Dumating na rin sa punto na para silang sinasapian at nababaliw. Matapos nilang ipahid sa kanilang katawan ang malapot na dugo ng halimaw, lumuhod sila sa lupa na parang sinasamba ang sumisiklab na apoy. Para silang nagsasagawa ng itim na orasyon na mahika negra dahil bigla na lang naging hugis demonyo ang apoy. Matapos maisagawa ang seremonya ay nagulantang na lamang si Pedro dahil lahat ng mga katutubong naroroon ay nagtalik. Pinagsawaan nila ang kanilang mga katawan hanggang marating ang rurok ng kaligayahan. Matapos ang kalahatang pagtatalik ay doon na nila nilantakan ang katawan ng halimaw na parang mababangis na hayop. Para silang mga tigre umakalapa ng pagkain dahil ultimo buto ay lumalagutok. Samantala, nang magkaroon ng malay si Romano at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay napasigaw na lamang siya dahil nakabilanggo siya sa isang mabahong kulungan na puno ng sariwang buto ng mga tao. Sarit-saring hati-hati na katawan ang naroroon sa bilangguan. Tulong! Tulungan niyo ako! Kuya Pedro! Nasaan ka na? Malakas na sigaw nito sa loob ng kulungan at nagawa pang banggitin ang pangalan ng kanyang kuya sa labis na hilakbot. Romano? Nauutal na ani ni Pedro sa sarili. Kikilos na sana si Pedro upang iligtas ang kapatid. Muling nagwika sa kanyang isipan ang mutya ng bulalakaw. Pedro, huwag kang padalos-dalos sa gagawin mo. Hindi pangkaraniwang mga katutubo ang kakaharapin mo. Malakas sila at mabilis kumilos. Mapanganib silang nilalang. Sambit ng mahiwagang tinig. Anong ibig mong sabihin, mutya? Na hindi sila pangkaraniwang nilalang? Ang pinupunto mo ba, hindi sila mga tao? Tanong nito sa mutya. Tama ka, Pedro. Hindi sila mga tao. Mga halimaw din sila na naninirahan sa kubatang ito. Sagot ni mutya sa tanong ng binata. Kaya pala kakaramdam ako ng itim na enerhiya sa paligid. Dahil hindi sila mga pangkaraniwang tao. Kailangan ko ng kumilos at baka mapahamak ang kapatid ko. Sagot muli ni Pedro sa mahiwagang tinig. Pedro, makinig ka sa aking mabuti. Maaring taglay mo na ang kapangyarihan ko. Pero hindi ito sapat para labanan sila. Marami ang kalaban at mahihirapan tayo na patayin sila.
Baka nakakalimutan mo na bahagi ako ng pagkatao mo. Kapag namatay ka, kasama mo akong maglalaho. Mag-isip ka ng magandang estratehiya kung paano ililigtas ang kapatid mo na hindi nilalabanan ang mga katutubo. Paliwanag ni Mutya dito, anya, hindi sapat ang lakas niya para puksain ang kalaban, lalo na't hindi pa kabisado ni Pedro gamitin ang kapangyarihan ng Mutya ng Bulalakaw. Imbis na atakihin ni Pedro ang mga katutubo, ay saglit niyang ipinikit ang mga mata at pilit pinapakalma ang sarili upang makaisip ng magandang plano. Armado ang mga kalaban at hindi pa niya alam ang tunay na katauhan ng mga katutubo, kung anong uri sila ng halimaw. Higit sa lahat ay wala rin siyang sandata na gagamitin panlaban sa oras na kalabanin niya ang mga ito. Nang maging kalmado ang kanyang isipan, ay nakaisip siya ng paraan kung paano linlangin ang kalaban. Alam niyang malakas ang pakiramdam ng mga katutubo sa gubat, kaya't isang bagay ang naglalaro sa kanyang isipan. Dinampot ni Pedro ang isang kaputol na tuyong sanga sa kanyang paahan at walang habas na tinapon sa ibang direksyon na pumukaw sa atensyon ng mga katutubo habang nilalantakan ang inihaw na katawan ng taong paniki. Naalarma ang mga katutubo at kinuha nila ang kanilang mga sandata at mabilis na kumilos patungo sa pinanggalingan ng ingay kung saan ibinato ni Pedro ang sanga. Subalit hindi lahat ng mga katutubo ay umalis sa tribo dahil may mangilan-ngilan na nagpaiwan doon upang magbantay sa kanilang sinasakupan. Bukod pa roon ay hindi lang si Romano ang bihag. May 2 bihag pa na sa kabilang kulungan na halos napakadungis ng katawan at punit-punit na rin ang mga kasuotan. Dahil kakaunti na lang ang natira sa tribo, ay nagsimula ng kumilos si Pedro. Maingat ang bawat takbang ng kanyang mga paa upang hindi makalikha ng ingay. Dumaan siya sa bahaging likuran kung saan walang nagbabantay, hanggang sa matanaw niya ang isang kulungan na gawa sa bilugang kawayan at naaninag niya ang 2 katawan ng tao na tila ba'y nakaupo sa lupa at labis na nanghihina. Alam niyang hindi ito ang kanyang kapatid sapagkat hubog ng katawan ng babae ang kanyang naaaninag kahit na may kadiliman ang kulungan. Marahan siyang naglakad patungo roon dahil wala namang nakatalagang bantay, at nang malaya niya marating ang kulungan ay nakaramdam siya ng matinding awa dahil 2 mayuming dalaga ang nasa loob ng bilangguan. Marami silang sugat sa balat at nangangayayat na. Namumugto rin ang kanilang mga mata at may mga paso sa katawan na tila pinagmalupitan. Mga binibini, huwag kayong maingay at ililigtas ko kayo, ani niya sa mahinang boses sa 2 bihag. Sa pilitan niyang tinanggal ang pagkakabuhol ng matibay na lubid na gawa sa yantok na nagsisilbing kandado. Nagsisimula ng tumulo ang malapot na pawis sa kanyang muka habang binabaklas ang makapal na hibla ng tali.